So ayun mga boss, so welcome back ulit sa pinabagong video natin. So alam na alam ko kung bakit andito ka sa aking YouTube channel. Nagbabaka sakali ka na baka matulungan kita or may ma-offer ako or may masuggest ako ng option or kung paano ba makatipid sa kuryente or kaya naman anong magandang air kong bilhin ngayon lalo sa sobrang init ng panahon ngayon. So unang-una po, nagpapasalamat po ako sa inyo sa lahat ng suporta, sa pag-subscribe, sa pag-like and din sa pag-share, especially sa pag-comment. Kasi sa bawat comment nyo sa aking YouTube channel is naiengganyo ako mag-YouTube pa or magbigay ng video or magbigay ng suggestion sa inyo, lalo for aircon. Kasi ang dami kong nababasa na nagko-comment. Pag nabasa ko yun, nagkakaroon ako ng idea at isi-share ko sa inyo. So hindi ko kayang isa-isahin i-shoutout lahat nag-comment or nag-subscribe or nag-like. Pero nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Kung hindi dahil sa inyo, wala naman po ako dito. So yun lamang po. So ginawa ko yung video na to kasi masyadong marami nag-comment sa comment section na mag-vlog daw ako ng mga cheapest price lang ng split type. Siyempre, hindi naman lahat po tayo is may budget or malaki yung budget para sa aircon. So halos lahat naman sa atin is nagbabudget talaga. So kailangan kasi nating bumili ng aircon ngayong summer kasi sobrang init po talaga. Lalo ngayon na nabasa ko dun sa balita, pag sapit po ng May, papalo po tayo na nasa 52 degrees Celsius. So, mantakin yung sobrang init. So nung nakaraan lang is naitala sa balita na yung pinakamainit is 49 degrees Celsius nung Sabado po yon. So, mantakin nyo, nung Sabado, nasa labas ako kasi nasa field ako. Sobrang init po talaga that time. So, mantakin nyo kung mag-52 degrees po tayo, sobrang init po. So, kailangan po natin mag-aircon para mas ma-relax tayo. Tapos, iwas din sa mga sakit. Yan, lalo heat stroke. Kaya ngayon, saktong-sakto po, nasa tamang channel po kayo. Kasi magbibigay ako ng top 4 ng cheapest split type or ika nga isa budget meal na mga split type. So yung vlog ko pong ito is hindi po to sponsor. So kahit kailan po hindi ako nagpa-sponsor sa aking pagbablog. May mga mangilan-ngilan na nag-o-offer sa akin, may mga kilalang brand na nag-o-offer sa akin na i-vlog ko daw yung product nila. Pero sad to say, tinatanggihan ko po sila kasi maroon honest review lang ako sa opinion ko. So, ganun po tayo. Wala po tayong bias. So, kung anong makita ko, kung anong ma-research ko, kung ano yung napapansin ko sa market na moving talaga, is yun talaga yung binablog ko. Para hindi tayo bias, para mas makatulong tayo sa mga Pilipino na kailangan ng magandang product talaga na hindi naman masasayang yung pera nila sa pagbili ng aircon. So yung unang aircon na babanggitin ko, since top 4 lang to, so uunahin ko na yung pang-apat. So yung pang-apat is kilala natin to, si Fujidenso. So bakit si Fujidenso? And for your information lang, lahat ng vlog ko dito na split type na cheapest is 1 horsepower lang. So pag sinabi ko naman yung brand, panigurado naman ako yung 1.5 nila, yung 2 HP nila is mura. Kasi mura yung 1 horsepower nila, so tuloy-tuloy na yon. Ganun naman sa market. Pag mababa yung pricing ng 1 horsepower, tuloy-tuloy na yon hanggang sa 1.5, 2 HP, and then 2.5. So una, si Fujidenso. Bakit si Fujidenso? Kasi ni-research ko yung kanyang specs, and then yung mga review, and then galing din kasi ako sa sales, even naman ngayon, is nakikita ko talaga, pagdating sa mga budget meal na aircon, is ito yung binibili. So ito yung specs niya. So ipapakita ko sa inyo sa screen nyo. So yung model niya is HIS 103EJ. So ito yung modelo niya ng 1 horsepower ni Fujidenso na inverter technology na tinatawag na Supreme HD inverter, which is typically same lang naman to sa ordinary inverter. So binago lang nila, Supreme HD inverter yung tawag. Pagdating naman sa refrigerant is R32 yung refrigerant niya, which is fast cooling to. Eco-friendly siya. So, mababa yung global warming potential niya. So, andun na lahat ng specs niya. Marami rin siyang ginagamit na filter like HEPA filter, anti-allergy filter, active carbon filter, and then vitamin C filter. So, ang dami niyang filter na ginagamit which is okay to, lalo kung may bata or may alaga kayong hayop na inaalagaan sa kwarto. The same time, sinasabi nila is up to 60% energy saving yung kaya niyang masave versus sa non-inverter na aircon. Saka at the same time, meron siyang on and off timer. Meron din siyang tinatawag na jet cool technology, which is ito yung pampabilis magpalamig ng area kung kinakailangan. Tapos syempre, tinignan ko rin yung kilowatt per hour niya. So pumapalo lang siya ng 118 kilowatt hour. So meaning nito sa 9 hours na paggamit niya, isang kaya niya makonsume sa 9 hours everyday na paggamit niya sa isang buwan is 1,018 pesos lamang. So, yun yung makukonsume mo kapag ginamit mo itong si Fujidenso. Siyempre, yung presyo niya is 24,998.
Tapos kung i-cash mo yan, makukuha mo lang siya ng 21,895. So yun yung pang-apat, Fuji Denso. Siyempre yung pangatlo natin sobrang dami nagre-request na i-vlog ko daw to, yung brand na to. So sakto ngayon, napasama siya dun sa cheapest price. So yung pangatlo ko is si Everest. Si Everest kasi is alam naman natin, kilala po yan pagdating sa air conditioning product. So kay Everest naman po mga boss, is yung model number niya is yung ETIV10CS TR3. So 1 horsepower split type. So yun sa mga specs niya kung nakikita natin, inverter series, gold fins, yung indoor and outdoor condenser, isa ka evaporator niya. So meaning okay ito kahit gamitin niyo siya, kung malapit kayo sa tabing dagat, mas okay ito. Kasi meron siyang coating ng mga hydrophilic material para hindi masira kaagad yung kanyang evaporator or taas yung kanyang condenser kasi gold fin po siya. Yun yung advantage yan. Tapos sa filter naman, may silver ion filter. Meron siyang LED display. Sa refrigerant naman po niya, R32, which is okay ito. Same lang yung kanina. Eco-friendly, fast cooling, saka energy saver po. Yun yung maganda naman pagka R32 yung refrigerant natin. Tapos naman, pagdating po sa kilowatt per hour po natin, is pumapalo lang siya ng 108 kilowatt hour po. So meaning, sa paggamit niya sa isang araw ng 9 hours, kung gagamitin mo siya ng 30 days, tas 9 hours lang, is papalo ka ng 1,008 pesos lang. So yun yung babayaran mo. Yung compute po dito is 10 pesos lang sa per kilowatt. Kasi napakadali lang may compute niyan. Gaya nung nakarang, blinag ko yan kung paano i-compute yan. Tapos yung presyo niya is 24,790. Pagka-cash is makukuha mo lang yan ng 20,790 pesos. So yun yung ating pangatlo, si Everest. Tapos syempre yung pangalawa natin is split type, is si American Home. So tama po, si American Home po yan. Kung naghahanap kayo ng mga budget meal na aircon, American Home po yan. Kaya ako sinama dito kasi nung kasagsagan pa, nung pagiging sales promoter ko ng aircon, is marami rin ako nabibenta ng ganitong product. Wala naman masyadong complain actually. Actually, wala akong nakita na nag-complain regarding dito. So yung model niya is eto. AHAC MINV 1023 EHW. So 1 horsepower split type po siya. Inverter type aircon the same time. Tapos syempre yung kanyang ginagamit na refrigerant is R32 din po siya. Kaya matipid din po siya sa kuryente. The same time fast cooling po siya. So dito kay American Home, kung gagamitin mo din siya ng 9 hours sa isang araw, papalo siya sa loob ng isang buwan ng 109 kilowatt hour lang po siya. So meaning 1,009 pesos lang yung babayaran mo sa Meralco kapag itong aircon na to yung ginamit mo. So, syempre, yung presyo niya is 21,999. Pagka i-cash mo naman po siya, kaya mo siyang ma-avail ng 17,300 pesos. So, yun po yung brand na pangalawa, American Home. So, yung number 1 natin is si TCL. Yung model number po niya is yung TAC09CSA-KEI. 1 horsepower split type inverter. So, meron siyang tinatawag na 5DC inverter. Although, halos same lang naman to na nagagawa ng mga ordinary inverter. Titan Gold Fin yung ginagamit yung condenser. So, gaya nga na sinabi ko kanina, okay po to kung gagamitin nyo, lalo ko sa tabing dagat po kayo. Mas matibay po yung fins na ginagamit niya or yung kanyang condenser. Dito nga lang, ang kanyang ginagamit na refrigerant is R14A. So, hindi nga lang siya ganon kaganda versus R32. Pero syempre, may advantage din naman yung R14A na refrigerant versus other. So yung iba, nang gusto mapanood ko yung ibang vlog ko, lalo yan sa R32 versus sa R14A na refrigerant, panoorin nyo yung video na ginawa ko. So yung nakita ko dito, kung gagamitin mo si TCL sa paggamit ng 9 hours sa isang araw, aabot ka lang ng 110 kilowatt hour. So meaning nun, kung gagamitin mo siya ng 9 hours sa isang araw, sa loob ng isang buwan, ang babayaran mo lang sa Meralco is 1,100 pesos lamang po. So, yun yung babayaran nyo ha. So, kaya ako siya nilagay sa number 1 spot din. Kasi yung presyo niya is from 28,995. Makukuha mo lang siya ng 16,995. Kaya yun ang nilagay ko. Si TCL po ang nilagay ko sa number 1 slot. So, yun sa mga naghahanap ng budget meal split type, sa mga cheapest na split type. Although, cheapest lang yung presyo, pero maganda rin yung specs nito. Saka at the same time, tatagal po yung aircon nyo. Kung yung paglalagyan nyo is akma, hindi siya undersized, tama yung pag-aalaga nyo. Naaalagaan po siya ng maayos, lalo sa cleaning. So, mas tatagal din po yung aircon nyo kahit hindi siya ganun kakilalang brand.
Yun po yung tandaan nyo. So sana nakatulong po yung video na to. Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video yung aking gagawin, lalo ngayong summer. So yun lamang po. Peace out.